Naghain kayo ng resolusyon, matagal naman na nating naririnig itong fake news, disinformation, at nagkaroon na rin ng mga iba't ibang investigasyon tungkol po dito. Pero ang sinasabi niyo po kasi, mas malala ngayon compared to before. May particular incident po ba kayo na nakita para kayo po ay makapaghain ng resolusyon na ito? Yung pag-intindi kasi ng iba, etong galawan na may mga fake news, may mga tina-target, nasa mga politiko lang. Pero lingid sa kaaraman ng marami, ito ay bumaba na. Example, doon sa aking distrito, merong isang teacher, school head. Biglang lumabas yung isang vlogger at sinabi niya, nako, nakakalungkot kasi etong si ganito at pinangalanan ay nag-positive sa HIV. Alam mo yung, alam namin na hindi totoo, pero yung reaction ng community, kasi hindi pa naman talaga natatanggal yung stigma, natulak, no? Almost depressed yung teacher na ito. Hindi ko alam, pero marami kasi akong naririnig na pagka magdo-donate ka dun sa kanilang mga foundation, sasabihin nila, ay, fake news pala yun, mali pala yun, sorry, hindi pala siya tama. Mhm. And this is not an isolated incident. Palala siya ng palala at kapag sila ay nagkaroon na ng maraming followers and viewers, yung kanilang talent ay inaalok na nila sa national political fight or doon naman sa mga negosyante. Mahirap kasi para nang nalalaro na. At ang pinakamasakit dito, yung mga totoong journalist, yung mga totoong mga nagbibigay ng tamang balita ay nawawala sa ere. At least na kayo na po na mismo nagbanggit, kumbaga, inihain niyo po ito, hindi lang dahil ngayon nakikita natin, ang dami talagang bashers ng mga senador, kongresista, and even other politicians. Ito po ay para sa lahat, para maproteksyonan ng lahat. Pero dito po, nakalagay dito, mas gusto niyong patindihin yung batas kasi baka nga hindi na naaangkop yung mga batas na meron tayo ngayon dito sa online misconduct na malala po. Yes, kasi ang nangyayari ngayon, inaabuso nila yung freedom of expression. No, inaabuso nila yung mga rights na supposedly ando dun sa ating legitimate media practitioners. Pero nawawala ngayon mm-mm. kasi maglalagay sila, ito may research kami, ito may ginawa kami, ito nakita namin. Itong isang teacher na ito, yung pala nagtatago lang siya, may anak siya, pero yung kanyang gender ay iba. Yung mga ganitong bagay, ikaw naman na ordinaryong teacher, takot na takot ka naman dun sa future ng iyong anak kasi baka i-bully sa school, you will have the tendency na mangutang para may isettle ka, na i-donate dun sa foundation na namimigay daw sila ng mga kung ano-ano. Pero alam naman natin, it's a legitimate way of extorting. So hindi lang, napakarami na nito sa mga probinsya. May ibubuli sa school kasi yung seaman, yung tatay o yung nanay may negosyo. Tapos ngayon kailangan kang magbigay para ihinto yung pambubuli to online. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.